Move on, Council. Oh. Ito pa. This point. So considering Counsel. considering that there's no subpoena, I just Consider, tapos doon din pala ang punta. Okay, fine. just one last question on this point. So Counsel. considering that there's no subpoena, I'm just wondering how it works. Did you coordinate with any of the prosecutors in relation to your appearance in today's proceedings? Well, we conducted some meetings on this matter. You mean prior to your appearance to this honorable court, you met with certain members of the prosecution? Yes, twice when I was informed that I will be a witness on the pretrial order. Rektang sumagot. Alam niya yung isasagot niya, mga kababayan, at hindi paligoy-ligoy. At totoo yung kanyang mga sinasabi. Oo, no, nagkaroon kami ng pag-meeting, pag-uusap, simula nung sinabi nila na ako ay magiging witness. Sabi ni Professor Moway, alam ni Melvin Matibag lahat ng pagkakamali ng Duterte administration ay nagkaroon siya ng posisyon noon. Right. Did you meet with the private prosecutors or the public prosecutors? With the chairman of the committee, with the Congresswoman Jerviller. And you are confirming in open court that you discussed or you were briefed in that meeting based in your testimony? What was the, what, okay, you can explain. Well, I'm a lawyer and I know where you're going. There was no discussion or coaching. We just discussed matters that's supposed to be covered by my testimony. Because I'm a director, I will be testifying. Of course, they will want to know what will be the nature of my testimony. In this Kasi sa totoo lang ho, mga kababayan, yung estilo, no, nung depensa ng Vice Presidente, yung tipong parang pangmamangmang, lalo na sa taong bayan po. Bigyan ko kayo ng example, mga bossing. No? Yung tipo bang para i-convince nila din tayo, kaya naman din po ito, kaya naman din po ito in-live para mapanood po ng mamamayang Pilipino, no? Makumbinsi din na ang mamamayang Pilipino, both sides, kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Pero yung sa kanila po, mga bossing, alam nila na syempre, siya yung pinag-uusapan dito. Alam nila na pinapanood sila ng Vice Presidente, no? Na kanilang boss, na nagbabayad sa kanila. Kumbaga yun na, sige, sasabihin ko ito kahit na alam na ng mamamayang Pilipino na hindi naman na talaga namang may pagbabanta sa buhay. Sasabihin ko na lang, alam mo ba si Sara Duterte, 80% ang nakuha na porsyento doon sa kanyang bar exam. Sabi nga nung iba, hindi lang 80, dalawang 80 pa. 80 pa ang nakuha daw ng Vice Presidente. Kumbaga, ito pong mga ito is to satisfy na lang po Sara Duterte, no? Dahil hindi nila kayang ipagtanggol, hirap. Kaya ang pinupuntahan po nila, kagaya naman ng Narvasa, objection, Your Honor. Bakit? Kasi too many poses yung kung paano magsalita itong si Attorney Legutan. Biruan niyo po yun, mga bossy. Sabi ni Mene, inunahan na ni Director Matibag. Ako din po, sa tingin ko, kung ako ang magiging witness, testigo, ganyan din po yung masasabi ko . Don't go here. No, you don't have shirt. Di ba? Marcos, makulit . Di ba? Mapipikong ka . Alam mo, napapaikutin ka at alam mo, yung tipo bang nililito ka. Yan ang ginawa niya. Yan ang ginawa ni Melvin Matibag. same way that when you want to present me as your witness, I will be more than willing to sit down with the defense counsel. Your Honor, I take exception to that. I don't think Director Matibag knows where I'm going. In fact, I'm moving on to a new point. At any rate, Your Honor, I don't think we are calling him as a witness. So these are facts that only he assumes. Sabi ni Glemor, walang kwenta si Matibag. Same answer lagi. No? Ano ba ang sasabihin? Ano ba yung mga tanong nung depensa ninyo? Di same lang din, di ba?
Ayaw nila pumunta doon sa tanungan tungkol doon sa video ni Sara Duterte. Eh, yun na dapat eh. Rekta na. Pero pinapalayo muna nila, pinapatagal nila para hindi dumikit doon sa video mismo na pagbabanta ni Sara Duterte. Di ba? Sige nga, sige, paano mo idedepensa, kayong mga DDS, paano nyo idedepensa ang Vice Presidente doon sa pagbabanta na yon? Sige nga, paano? Or wala din. Sasabihin nyo lang, bayaran si Mark Ramos. Si Mark Ramos ay demonyo or whatever. Ganun lang. Yung malalayong sagot, mahilig po sa ganyan, yung mga DDS. Tsaka yung style nila, ha? Yung kahit naman po hindi nila naintindihan. Kunyari, nagsasalita si Melvin Matibag, hindi naintindihan yung sinasabi. Ang ibabasag trip nila doon, sasabihin nila, wala namang ganito. Sabi ni Glenor, tanong ko sa'yo, sino ba unang nagbanta? Di si Sara Duterte. Yan, diretsa kong nasasabi. Bakit ko po diretsong nasasabi na sino ang unang nagbanta at diretso ko sinasabing si Sara Duterte? Kasi may video tayong nakita, napanood, na pagbabanta ni Sara Duterte. Ngayon, sino ang unang nagbanta para sa inyong mga DDS? Sagutin nyo nga. Nasaan na? Yan yung sinasabi ko po sa inyo. Pag tatanungin mo na yung mga DDS, yan na isasagot sa inyo. Bobo mo, boss. No? Pero sige nga, pakitaan nyo kami ng pagbabanta sa buhay ni Sara Duterte. Nasaan ang ebidensya? May ipapakita ba kayo? Yung sinasabing Operation Romanov, na ang ending ay kay Basti pa? Ang ending? Di ho ba? Wala. Sinasabi, kasi naman po, kaya nagbanta ang Vice Presidente kasi ganito, pinagbabantaan ang kanyang buhay. Nandiyan ka pala, Ma'am Meng Gigi. Shoutout sa'yo. Di ba? Kaya naman pinagbantaan ng Vice Presidente ang Pangulo kasi pinagbantaan siya. Saan iyon? Narinig na lang namin yun nung wala nang maipaliwanag ang Vice Presidente. Di ba? Wala. Narinig na lang namin yung imbento na yun nung hindi na sila makapagpaliwanag. Ganyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ganyan yung mga DDS. Kapag binalikan mo ng tanong, sumagot ka, binalikan mo ng tanong, sasabihin na sa iyo, pagka hindi nila masagot, bobo mo, bayaran ka kasi. No? Ganyan na lang po, mga kababayan. At diyan nahuhuli yung mga kabubuhan nila. Sana hindi manahin ng mga anak nila yung kabubuhan nila. No, we want to say that for the record, Your Honor. Witness will not argue with the counsel. sorry, Your Honor. Kindly move on, Yes, sir. counsel for the respondent. So yan, Sir Sunny Reyes, sabi, kasunod niyan, bangag bayaran, same old, di ba? Ganyan naman po sila. Eto pa, sasabihin pa, mga DDS, mahina si Matibag. Pag tinanong mo kung bakit mahina, mga kababayan, wala na, hindi na sasagot. Hindi na magpaparamdam. Diba? Sabi ni Jenny, parang DDS lang din yan. Pag sinasabihan ka ng bobo, pero yung sintomas nakikita sa kanila. Totoo. Eto pa. Nasaan na ba tayo? Kaya tayo. Dito, hindi na ito You're getting at, but kindly move on toward your point. Witness may answer.